So, yun. At nabuksan natin yung buong harness niya, no? At nakita ko na po yung problema. So, ang nangyayari, ito kasing wire na to, yan. Kung mapapansin nyo, yan, orange saka yellow with lining na green. Yan yung sa push button. Okay, push button starter. So, meaning, pagbukas mo ng susi, ito yung susian, from red wire main yan. Papasok dito yung kuryente sa orange. Bubukas yung susi, di ba? Pagbukas yung susi, magti-trigger dito. Pag trigger dyan, papasok ngayon sa orange yung linya. Pabalik dun sa mga kailangan buhayin na may nakaabang na dapat. Ano ba yung mga nakaabang? Itong tangke. Yung tail light, brake light, di ba? CDI. Oh, yan yung mga kailangan na may supply pagbukas mo ng susi dahil carb type to. Yung sa panel board, di ba? Yan yung paakyat, ito. So alam niya na yan, yung orange kung saan nagpupunta yan, flash relay. So yun yung mga trigger niyan. Ngayon, ang nangyari kay sir, bakit umuusok dito sa ground? Ito yung ground na to, umuusok. Nakakonect yan dito sa ground, body ground, negative. Ano? Bakit umuusok? Bakit nagkakaroon ng shortage? At bakit nagkaroon ng problema yung motorsiklo? Hindi na nag-function yung ibang ilaw. Ito po kasi yung pinaka main source. Ayan, oh. Ayan, nasunog yung harness. Ayan. Sunog yung negative. Kasi dumikit dun sa push button. Ayan, oh. Kung mapapansin nyo rito, ayan, ayan. Close up natin ha, times 2 natin. Yun. Ayun, oh. Nasunog dun. So, yung wire na yan, yung yellow with green, yan po yung sa starter. Ayan. Sa starter relay, trigger po yan. Ayan, oh. Oh, yan yung starter relay. Diba? Trigger yan dito. So, every time na magpo-push start si sir, pagka-on niya ng susi, pindutin niya yung push button, mag-shortage ngayon dito sa negative, saka dun sa yellow with green. Kasi nga, yung yellow with green, ang pinaka-supply nun is yung orange. Yung orange naman na yon, supply nun is yung red wire. Yung red wire, yan yung galing sa terminal ng battery. So, from terminal ng battery, going dito, pag on mo ng susi, magpo-provide ng kuryente sa orange. Dito naman, may switch, yung push button. Yung push button, pagpasok nun, pupunta rin sa yellow with green, dadalhin niya yung kuryente, papuntang starter relay para mag-start yung motorsiklo, papunta rin sa starter motor. Ngayon, paano mangyayari? Nag-shortage dito. Yan. Ito yung nasunog. Yan, oh. Sunog na sunog, di ba? Nasunog ngayon yung negative kasi nga dumikit dun sa orange wire or dun sa pinagpo-providean ng orange wire. Ano yung pinagpo-providean niya? Yung starter wire, ito. Yung yellow with lining na green, ayan, nasunog. So, every time mag-i-start siya, magsha-shortage, mauubos ngayon yung battery. Kasi, pinagdikit mo yung access wire sa yung negative, which is yung access wire nakadepend sa positive line. Ayan. So, ito yung pinaka-main cause o yung pinaka-root cause ng problema ni boss. So, simple lang para sa akin, no? Madali ko lang na troubleshoot. Pero, kung sa walang alam, sa walang experience, hindi makikita yan kasi karaniwan sa mga nagto-troubleshoot, tamad magbahig ng wiring. Kailangan po kasi binabahig nyo yung wiring. Napaka-importante sa motorsiklo, pagka gumagawa kayo, nagto-troubleshoot kayo, hindi pwede ang alatsamba. Gumamit kayo ng tester, continuity test, bukod doon, actual po. Bubuksan nyo po. Titignan nyo kung yung, ano yung problema. Meron kasi mga kaso, di ba, nangat-ngat ng daga, di ba, kinagat ng alaga, ng mabait. Tapos ito, yan, yung shortage, yung substandard procedure ng pagwawiring. So, hindi ko sinisisi yung gumawa rito na huli. Ang sa akin lang, binibigyan lang kita ng idea, kinokorek lang kita, tinatama lang kita. Doon din sa nag-power up is i-upgrade nyo pa yung experience nyo at gandahan nyo pa sa susunod. Kasi as Becky Works mentor, ang sabi niyan is quality over quantity. Hindi pwedeng quantity. Puro quantity ka lang. Wala yun. Walang resulta yan. Kailangan quality, kalidad, mabusising paraan. Ilang beses nang tinuro yan, almost 800 videos na ni Mentor Becky Works yung pwede nyong pag-aralan. Hindi na kayo malilito. Kasi nandun na yung full guidelines. Ako, dinagdagan ko na lang. Kasi nga, marami kasing causes na kung bakit sinasabi nyo mahal, bakit kayo ganito, mura. Okay, tingnan nyo muna yung wiring condition. Bawat motorsiklo, iba-iba wiring condition. Yung dumarating dito sa akin, laging ganito na yung status. Patapon na, no? Ginagawa ng basura. Last option na ako. Pag di na makita yung problema, last option na, sa akin na pupunta. Di ba? Tapos, ang masaklap nun, syempre, mas mahal yung labor ko. Dahil isipin nyo, yung buong harness, ayusin ko. I-restore ko ulit sa dati. Di ba?
O, try nyo mag-troubleshoot. Mapa Honda Click, NMAX, Aerox. Sige, try nyo mag-troubleshoot ng ganito. Yung bubuksan nyo yung buong kaha, titingnan nyo yung problema. Diba? Lalo sa FI, mas masela ng FI. So, ano ko lang, sa mga gumagawa, be aware. Maging mabusisi sa trabaho, ayusin trabaho, and huwag magmadali. Mag-focus muna dun sa problema. Then, humingi kayo ng idea kung ano yung nangyari. Kasi hindi nyo makukuha yung root cause pag hindi nyo in-actual testing yan. Yung alatsamba, walang ganun. Diba? Walang alatsamba sa wiring. Wiring yan, tandaan nyo, kuryente dumadaloy dyan. Pwedeng masunog yung motorsiklo anytime. So, ito, isang ano lang, technique lang ulit sa pagto-troubleshoot. Maging mabusisi tayo. Ayan, tulad yan, ha? So, ayusin ko to. Bubuhayin ulit natin yan kasi hindi pa raw gumagana yung taillight, headlight. Pinagana lang daw yung MDL. Tapos yan. Bubuhin ko muna. Tignan natin ngayon yung after kong ayusin. Ito, repair lang to ha. Hindi to power up. Dahil nga, naka-power up lines na raw, sabi ni sir. So, tinignan ko yung power up. Okay naman, kaso duktong kamay eh. So, para sa akin, hindi power up yun. Ang power up lines is naka-intact, connectivity, solid, solid yung pagkakagawa, quality yung mga materyales, original yung mga ginagamit, hindi tinitipid, at the same time, nagiging functionable lahat. Walang nagiging problema dapat yung customer. Okay? So, hindi ako against do sa mga nag-home service o sa mga nag-ano. Ayusin nyo lang po yung trabaho nyo. Kasi ang kawawa yung customer na walang alam tulad nito. Isipin nyo, magkano nagastos mo, sir? Lahat-lahat dito? Sa wiring? Wiring, ano na? Oh. Magkano na? Parang nasa 3.5. Oh, 3.5. 3.5? Di pa tumino. Oh, samantalang kung pinapower up mo sa akin to siguro, kung mas maaga mo ako nakilala, baka mas na-solve natin. O siguro pagpalagay mo mataas doon ng konti singil ko. Pero susureball ko naman, di ba? Solid naman yung gawa ko. Kesa naman sa ganito. Di ba? Yung problema, dinagdagan pa ng problema. No, di ba? Para kang bumili ng another problem. Imbis na masolve, nagbayad ka para sa dagdag problema. Huwag ganon, ha? Sa mga kapwa kong mekaniko, sa mga kapwa kong gumagawa ng wirings, ayusin po natin yung trabaho. Huwag po tayong magmamadali. Okay? Dahil una sa lahat, isipin nyo yung gastos ng customer. Isipin nyo, sisingilin nyo, karapat dapat ba kayo maningin ng ganito kalaki? O karapat dapat ba yung ganito lang? Tignan nyo muna yung kalidad nyo. Okay? Hindi ko sinasabing, ano ako, dahil ako, ilang taon din akong nagpundar. Ilang taon ko lang di inaaral. At the same time, continuous progress tayo. Ibig sabihin, habang tumatagal, mas lalo tayo nagiging basa sa wiring. Hindi ibig sabihin na marunong na kayo, kala nyo, alam nyo na lahat. Okay, Suzuki, carb type pa lang itong ginagawa ko. What more kung FI pa, mas maselan. Diba? Marami na rin akong ginawang FI. Naantay ko ngayon mga review eh. Hanggang ngayon, okay pa naman sila pag kinakamusta ko. Wala akong naririnig na masama. Kasi hanggang ngayon, buo yung mga motorsiklo. At the same time, yung wiring is stable pa rin yung mga ilaw. So, yun lang. Ang payo ko lang sa mga gagawa is ayusin yung trabaho. Magpapasko na, baka mamaya magpapasko, walang motorsiklo yung mga customer nyo. Okay? So, sa mga nais magpagawa, PM nyo lang ako, JJ Humble World. So, ito, mamaya papakita ko yung resulta at tapusin ko muna yung motorsiklo. No? Ayusin ko muna lahat, i-refix natin, baka meron pa ibang problema. Hindi porket nakita natin isa, kala nyo, ito na. Kailangan lahat, from top to bottom. Ibig sabihin, from headlight to panel board, going down to regulator, going down dito sa may part ng harness, papunta ron sa taillight. So, kailangan lahat yan bubusisihin nyo. Continuity test, light test, o kung ano man yung panggamit yung pang test, iba pa rin yung dapat binubuksan nyo yung harness. Chine-check nyo isa-isa. Mahirap kasi yan, magte-test ka ng light test ng tester, tapos hindi nyo ma-detect yung problema kasi nasa loob. So, mas mainam buksan talaga. So, yun lang. Antayin nyo, tatapusin ko itong motorsiklo, papakita ko sa inyo kung magpapunction na lahat ng ilaw niya. Alright.